So yun pa lang sa pagpirma daw ng GAA. O, dapat daw kasali si Bongbong kasi dahil daw sa GAA. So yun pa lang, presidente ka. Pag dumating yan sa harap mo, meron kang mga tao na isa-isa titignan lahat yun. Tama ba to? Tama ba to? Bago mo siya pirmahan, parang bata. No, tama to. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, na meron siyang pagkukulang. Ngayon, mga kababayan, nagkalat na naman ang kabobohan itong si Sara Duterte. Alam mo, di abogado kung magsalita eh. Sabi ni Sara. Ay, hindi yan. Ito sabi ni Sara. Sabi kasi ni Presidente, the only evidence that has been made against Rep. Romualdez is in the Senate. Di ba yun yung pinanood natin kanina? Ito sabi kayo ni Sara. Kung sinasabi niya na hanggang ngayon wala pang ebidensya, wala siyang ginagawa. Anong katangahan na naman to, Sara? Anong katangahan na naman to? Anong kabobohan na naman to, Sara? Ito si Sara Duterte, ito talaga yung lugaw eh. Buti pa. Diyos ko, ano naman kabobohan to, Sara Duterte? My goodness, oo. At ako sabi niya, ito balita ng ABS kanina. Dapat daw, sabi ni Sara, ang kasuhan daw talaga si President Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez. Sabi, yun pa lang, ebidensya na yun. Ang alin. Ang ebidensya daw is yung National Expenditure Program or yung NEP. Yun pa lang na ebidensya na yun. Doon pa lang masasabi mo na itong congressman na ito ay mayroong insertion. Nakatanggap, sabi niya. So, ulitin ko lang mga kababayan ha. Ang corruption hindi nakikita sa budget. Lugaw ka talaga, Sara Duterte. Abugaga ka eh. Ang lugaw. Ang corruption hindi nakikita sa budget. Bakit? Kasi sa budget wala pang lumalabas na pera. Wala pang lumalabas na pera sa budget. Oo, mamaya pupuntahan natin. Ito pa sabi ni Sara Duterte. Bobo talaga eh. Ang sabi niya, sino bang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung leader, yung speaker. Pilit na pilit, Sara. So, ibig sabihin, may control si Martin Romualdez sa Senate? Nung nag-insert itong si Chis Escudero ng 147 billion, utos yun ni Martin Romualdez? Stupid, di ba? Ang tanga ni Sara eh. Ang stupid talaga niya, promise. Ang stupid ni Sara. Walang katulad ang pagkatangahan ni Sara. Magpo-propaganda na lang siya, hindi pa niya ginalingan. Magpo-propaganda ka na lang, tinangahan mo ka. Ito pa isa. Dapat daw isali si Bongbong, sabi niya. So yun pa lang sa pagpirma daw ng GAA. O, dapat daw kasali si Bongbong kasi dahil daw sa GAA. So yun pa lang, presidente ka. Pag dumating yan sa harap mo, meron kang mga tao na isa-isa titignan lahat yun. Tama ba to? Tama ba to? Bago mo siya pirmahan, parang bata. No? Tama to. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, na meron siyang pagkukulang. Yun ang sabi niya. Okay. So, kung ito pala, sinabi ko ito before eh, ulitin ko lang. So, kung ito pala, ang basihan. Di ba, GAA? Pumirma ka sa GAA. Hindi dapat, mga kababayan, nung umamin si Rodrigo Duterte na merong mga gross project sa DPWH nung panahon niya, naalala niyo yun? Dapat pala, ikinulong ni Rodrigo Duterte yung sarili niya. Dahil yung ghost project na ginastos doon sa mga, yung budget pala, na ginastos doon sa mga ghost project ay galing sa GAA na pinirmahan ni Rodrigo Duterte. Tama ba? Tama ba? Tama ba ito? Bobo mo talaga, Sara. Di ba ang stupid? Ang stupid, ang tanga-tanga ni Sara. Ang bobo. Wala nang silbi na vice presidente. Ang bobo pa.
Di ba? Sayang ang law degree dito kay Sara Duterte. Hindi ko alam kung paano pumasa to ng bar. Di ba? I mean, wala namang problema magpropaganda. Okay lang naman yun. Lahat naman ng politiko nagpo-propaganda eh. Pero kung magpo-propaganda ka, sana man lang, itinaas mo yung level of intellect ng propaganda mo. Di ba? Yung medyo mahirap mabutasan. Kaso to ang stupid eh. Butas na butas to eh. Diba? Butas na butas eh. Ang layong butas eh. Oo. Kung ano ng propaganda, yung dali pang basagin, may diba? Klase. Goodness. Tulad ito. Ito, kay Jason sa. Pinost ko nga ito kanina eh. Oo. Major corruption under Bongbong Marcos daw, sabi ni Jason sa. Ayan daw lahat yun. Oh. Tapos, ito nakakatawa dito. O lahat yan, mga kababayan, lahat yan, mga items sa General Appropriations Act. Di ba? 241 daw ang insertion sa budget ng 2025. Aba, wag nating kalimutan, 142.7 billion yan. Kay Cheese Escudero. Wag mo nating kalimutan na 190 billion pesos ng unprogrammed funds which is also inserted in the budget was vetoed by the president. Di ba? Ang stupid eh. Tapos ito pa pinaka-katangahan na ginawa nila. Ito, pinaghiwa-hiwalay nila. Yan. Ito simula sa PhilHealth funds. Ito lang pala muna. Dito muna tayo. Ito, 1, 2, 3, 4. Itong apat na yan. Yung tagsi 62 billion na yan. Pinaghiwalay-hiwalay nila. Yan po, mga kababayan, yung total na yan, ito yan, yung 250 billion na Maharlika funds. Yan yun. So, kung ang Maharlika funds ay nanggaling sa isang GAA na pinirmahan ng legislatura, pinirmahan ng Kongreso, pinirmahan ng Senado at pinirmahan ng Presidente, does it make it illegal? No. Hindi illegal yun. In fact, batas yun. Kailangan sundin, kailangan gawin. Pero syempre, all of this is bullshit. Pardon my French, but all of this is bullshit, of course. Basta galing kay Jason sa BS yan. Of course, that's BS. Pero mga kababayan, meron kasi mga tanga-tanga naniniwala dyan kay Jason sa eh. Sa mga tanga-tanga na naniniwala dyan kay Jason sa, huwag niyong kalimutan, yung mamang yan, binabayaran niya ng 1 milyon kada buwan. Kada buwan. Para magsinungaling at gumawa ng propaganda para sa mga Duterte. Tapos papaniwalaan nyo. Oh, come on. May mga DDS ba dito ngayon? Shoutout sa mga DDS natin ngayon dito. Welcome! Okay. Ngayon, i-debunk natin si Sara Duterte. Kasi ang sinasabi niya, yung GAA daw mismo, yung pagpirma sa GAA, yun daw ay ebidensya ng korupsyon. Diba, stupid? Ano ba yung mga usual na ginagamit na na kaso sa graft and corruption? Well, one is plunder. Plunder. Yan. Puntahan natin yung definition of terms. Okay. And then, tignan mo natin yung elements. Kailan merong krimen ng plunder? Okay. Ang sabi dito, nakasulat, yan. Nakasulat, any public officer who, so yung isang unang element unang elemento, any public officer. So kahit sino yan, elected, or appointed, or basta public officer. Okay? Any public officer, element number 1, who, by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, okay, any public officer, unang elemento, pangalawang elemento, na siya mismo or kasama ang kahit sino na mga to, members of the family, business associates, etc., etc. Okay. Amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth. So kahit sino daw ang public officer na merong
na gumawa or in connivance or conspiracy with other people na nakakuha, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth. Nakakuha ng kayamanan sa hindi tamang paraan. Ito yung pinaka-importante mga kababayan, itong number 4. Through a combination or a series of overt or criminal acts as described in Section 1D. Ibig sabihin, merong sinabi dito sa batas na ito na mga specific na aksyon na pwede mong tawaging plunder. Saan mo makikita yon? Sa Section 1D of the same law, ng plunder law. Tapos ang minimum amount ay 50 million. Okay. Putanyahin natin Section 1D. Ito ho yung Section 1D. Section 1, letter D. Ano daw yung mga acts na pwede mong masabing plunder? Misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public funds or raids on the public treasury. Number 1. Receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit, ibig sabihin financial benefit, pecuniary, from any person and or entity. Number 2. By the illegal or fraudulent conveyance or disposition of assets belonging to the national government. Binigyan ka raw ng asset na galing sa national government, halimbawa, lupa. Na i-transfer mo sa pangalan mo yung lupa sa isang illegal o fraudulent way. O di yun, kasama sa plunder yun. Next. Obtaining, receiving, or accepting directly or indirectly any shares of stock, equity, or another form of interest or participation sa future employment or business enterprise. Establishing agricultural, industrial, or commercial monopolies or other combination or implementation of decrees and orders intended to benefit particular persons by taking undue advantage of the official position or authority, relationship, connection, or influence to unjustly enrich himself. Okay. So, may nakikita ba kayo dyan, mga kababayan? Dito, sa Section 1D, na magsasabi na pumirma ka sa General Appropriations Act. Sorry kaya ako inisa-isa yung lahat ng nakasulat sa Section 1D. Oo. Kasi ang sinasabi ni Sara Duterte, pumirma daw si Bongbong Marcos sa General Appropriations Act. Yun daw ang ebidensya ng korupsyon, kaya dapat daw matanggal si Bongbong Marcos at makulong. Ano daw ebidensya ni Sara Duterte pagdating sa plunder ni Martin Romualdez? Inimpluwensyahan niya ng insertions yung Senado at Kamara de Representante. O saan mo makikita dito yun? Sa elements ng plunder. Saan dyan? Mga kababayan, makikita mo pa nga, kapag hindi mo sinunod ang appropriation, yung General Appropriations Act, pag hindi mo sinunod kung ano yung nakasulat doon, at ginastos mo sa iba yung budget, yun pa nga ang pwede mong makasuhan ng plunder. Oh. Yan malinaw Abogada naman si Sara Duterte, pero mukhang mukhang abugaga kasi. Di ba? Pumirma ka sa budget yan yung krimen mo. Nag-plunder ka dahil pumirma ka sa budget, ha? Ang tanga mo, Sara. Stupid.